Oh, kumusta kayo? Handa na ba kayo para sa isang totoong-totoong kwento? Ito ay tungkol sa kung paano nabuo ang isa sa mga pinakasikat na barkadahan sa buong mundo. Aalamin natin ngayon kung paano nga ba nakilala ni Jesus ang mga pinakauna niyang kaibigan. Pero bago yan, isipin niyo muna ito. Alam niyo yung feeling pag may nangyaring sobrang ganda o nakakatuwa sa inyo? 'Di ba ang una-una mong gustong gawin ay kunin yung phone mo o takbuhin yung kaibigan mo para lang ikwento yon? Ganyan-ganyan yung naramdaman ng mga tao sa kwento natin ngayon. Okay, simulan natin ang kwento. Mayroong isang lalaki, ang pangalan niya ay Juan Bautista. Isa siyang propeta at ang trabaho niya, super importante. Nandun siya malapit sa Ilog Jordan at ang laging sinasabi niya sa mga tao, "Hoy, ihanda niyo ang mga puso niyo dahil may darating na isang hari, isang espesyal na tao na matagal na nilang hinihintay." Siyempre, dahil marami nang nakikinig sa kanya, napansin na siya ng mga, sabihin nating mga big boss ng relihiyon noon. Sila yung tinatawag na Sanhedrin. Curious sila, sino ba tong lalaking to ng daming followers? Kaya nagpadala sila ng isang grupo para investigahan siya. At pagdating nila doon, walang paligoy-ligoy. Diretsahan agad ang tanong nila kay Juan. Sino ka ba talaga? Gusto nilang malaman kung ano ba ang misyon niya. Pero si Juan, klaro agad ang sagot. Sinabi niya kaagad, "Teka, hindi ako ang Kristo." Ibig sabihin, hindi siya yung ipinangakong hari o tagapagligtas na hinihintay ng lahat. Pero hindi pa rin sila kumbinsido. Sige pa rin sila sa panguhula. Okay, kung hindi ikaw yun, baka ikaw si Elias? Si Elias, isa siyang sikat na propeta mula sa nakaraan. Pero umiling lang ulit si Juan. Hindi rin ako. At dito, ipinaliwanag na niya kung ano talaga ang trabaho niya at ang ganda ng ginamit niyang example. Sabi niya, para daw siyang yung boses na sumisigaw para ihanda ang daan. Isipin niyo yung mga construction worker na tinutuwid at nililinis ang kalsada bago dumaan ang isang napaka-importanting tao. Ganon daw siya. Naghahanda para sa pagdating ng Panginoon. So, kinabukasan, ito na yung moment na hinihintay ng lahat. Habang nandoon pa rin si Juan malapit sa ilog kasama ang maraming tao, bigla siyang tumingala. At may nakita siyang isang taong papalapit sa kanila. At alam niyang, ito na yun. At dito na niya sinabi ang isa sa mga pinaka-powerful na mga salita. Itinuro niya si Jesus at sinabi niya sa lahat, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng buong mundo." Nako, para sa mga tao noon, sobrang big deal niyan. Ang kordero ng Diyos, yon yung simbolo ng kapatawaran. Kaya lahat ng mata napunta bigla kay Jesus. Siyempre, iisipin mo, hari, nasan yung korona? Nasan yung magarang damit? Wala. Napakasimple lang ng suot niya. Pero yung itsura niya, yung mga mata niya, kitang-kita mo yung pagmamahal at kapangyarihan na hindi mo maipaliwanag. At dito na talaga nagsimula ang adventure. Kinabukasan, dalawa sa mga alagad o estudyante mismo ni Juan Bautista, ang pangalan nila ay Andres at Juan, narinig nilang inulit ni Juan Bautista yung sinabi niya tungkol kay Jesus. Grabe yung epekto sa kanila nung narinig nila yun. Hindi na sila nagdalawang isip. Parang may magnet na humihila sa kanila. Kaya sinundan nila si Jesus habang naglalakad ito palayo. Kailangan nilang malaman kung sino ba talaga siya. Nung napansin ni Jesus na sinusundan nila, lumingon siya at tinanong sila, "Anong kailangan nyo?" Pero ang ganda ng sagot nila. Hindi sila nagtanong ng kung ano-ano. Ang tanong nila, "Guro, saan po kayo nakatira?" Ang gusto talaga nila ay makasama siya, makipagkwentuhan at matuto mula sa kanya. At ang sagot ni Jesus, napakasimple lang pero ang ganda. "Halik kayo, tingnan ninyo." Inimbita niya sila. At alam niyo ba, sumama sila kay Jesus at maghapon silang magkakasama. Pagkatapos ng buong araw na yon nakasama si Jesus, si Andres hindi mapakali sa sobrang tuwa at excitement. Para siyang nakahanap ng treasure at hindi niya kayang sarilinin lang yon. Kaya, ang una-una niyang ginawa, tumakbo siya para hanapin ng kapatid niya si Simon. At pagkakita niya, sinabi niya agad ang balitang magpapabago sa buhay nilang lahat. "Simon, nahanap na namin siya! Nahanap na namin ang Mesiyas, ang hari!"
So nakikita nyo na ba yung pattern? Para siyang isang friendship chain o isang chain reaction. Sinimulan ni Juan na sinabi kay Andres, na sinabi naman kay Simon. At mamaya makikita natin, si Jesus tatawagin si Felipe at si Felipe naman sasabihan sa kaibigan niyang si Nathanael. Ganyan kumalat ang magandang balita. At hindi pa dyan natatapos yung chain. Sunod naman si Felipe na sobrang excited din, hinanap niya agad ang matalik niyang kaibigan na si Nathanael. Nakita niya itong tahimik na nagdarasal sa ilalim ng isang puno ng igos. Pero si Nathanael medyo may duda pa nung una. Sabi niya, taga Nazaret? Parang di naman sikat o importanteng lugar yun. May magaling bang manggagaling doon? Ganun yung tingin ng mga tao sa Nazaret noon. Pero ang tanging sagot ni Felipe ay, basta. Halika at tingnan mo. At tingnan ninyo ang nangyari. Mula sa pagdududa, naging buong-buo ang kanyang paniniwala. At ito ang dahilan. Ito ang nagpapabago sa lahat para kay Nathanael. Bago pa man sila magkita, sinabi ni Jesus, Nathanael, bago ka patawagin ni Felipe, habang nandoon ka sa ilalim ng puno, nakita na kita. Imagine that. Paano niya nalaman yun? Doon, na-realize agad ni Nathanael na itong si Jesus ay talagang special. So ano ba talaga yung pinakaaral sa buong kwentong ito? May isang napakasimpleng pattern na paulit-ulit nating nakita, di ba? Ang aral ay simple lang. Kapag nakakita ka ng isang bagay na sobrang ganda, sobrang totoo, hindi mo kayang sarilinin yun. Kailangan mong i-share. Tulad ni Andres na kailangang sabihin kay Simon at ni Felipe na kailangang sabihin kay Nathanael. Kasi alam nila na ang tunay na saya ay lumalaki kapag ibinabahagi mo sa iba. Kaya iwanan ko kayo sa tanong na ito. Pag-isipan nyo, kapag may nangyaring masaya sa inyo, sino yung taong unang-una nyong tatakbuhan o tatawagan para ikwento ito? Yung best friend nyo ba? Kapatid nyo? Kasi yung pagbabahagi ng saya sa mga kaibigan, yan mismo ang puso ng napakagandang kwento natin ngayon.